Good day po. Ang next po natin ay installment o hulugan system. Ito po ay in demand today dahil marami nga pong mga customer na gusto ay hulugan dahil unang-una madali pong i-budget lalo't ang ating sweldo or ang kinikita ay sapat lamang. So malaking tulong po ang hulugan talaga sa kanila. So kahit anong business po, kung may ganito tayo ay napakadali po natin na makakapagpahulugan sa ating mga customer. Simulan na po natin. Explain ko muna po itong mga bawat tab. So ito po yung ating spreadsheet. So ito po yung ating pending tab. Sa pending tab, dito po natin makikita lahat po ng mga gustong mag-installment or hulugan sa ating store. Next naman natin ay verify tab. Sa verify tab, dito man natin na dino-double check kung yung kanilang mga sinubmit ay tugma doon sa kanilang information. Next, hulog verify. Sa hulog verify, dito naman natin na makikita lahat naman po nung nag-uhulog. Next naman po natin ay yung transaction today. Dito naman po natin na ma-check lahat po ng mga tinransact natin today. Next naman ay yung record logs. Sa record logs, dito po natin makikita lahat po ng mga records ng mga installment. Okay, then yung receipt. May ready-made na po tayong receipt. So, kompleto na po. Ganun lamang po kadali yung ating mga tab. Thank you po. Ang next naman po natin, so paano naman po mag-submit ang mga gustong mag-apply ng loan o hulugan gamit lamang ang Messenger. Kung mapapansin niyo po, wala pong laman itong ating pending tab. Yan. So, kunin ko na po yung ating Messenger. So, ito po yung ating intro. So, welcome po, Juan Lending Services. Good day po, Sir Sunny. At ito naman po yung mga menu natin. So, check schedule. Yan po natin makita yung mga schedule ng store. Then, yung apply loan. So, kung gusto natin maghulog. Then, yung kung gusto lang mag-check ng total. And, loan requirements. Leave a message and call us. So, dito pa lang po, kumpleto na. So, talagang mami-minimize po talaga natin yung mga question ng ating customer. So, start na po nating mag-apply ng loan. Ko lang po, apply loan. And then, pinakita niya po yung mga requirements sa pag-apply ng loan. So, pwede po natin yan baguhin. Depende po sa inyo preference. So, click lamang po natin ang continue kung kumpleto na. Magkano po ang gustong i-loan? Sample, 10,000. Yan. Okay, anong item po ang bibilin? Sample, cellphone, Oppo, A3X. Yan. So, space po yun. Okay, magkano ang cellphone Oppo A3X? Example, 10,000. Yan. Pasend po ng picture ng item. Kaya ang down payment po sa 10,000 ay 3,000 hanggang 5,000. Kung mapansin nyo po, talagang kinocompute na po ni Messenger para sa atin. So, yes, may pang down. Magkano po ang gustong i-down? Sample, 3,000. Okay, number of dependents. So, dito na po tayo tatanungin ng ating mga expenses. So, mamaya makikita nyo po bakit po yan mahalaga. Magkano po ang budget sa pagkain? So, 300. Magkano ang kadalasang bill ng kuryente sa isang buwan? 1.5. Magkano ang bill ng inyong tubig? Okay, may monthly bill po ba kayo ng internet? Yes, meron. Magkano po ang bill sa isang buwan? Sample, 700. Okay. Sarili nyo po ba ang bahay o umuupa? Sample, umuupa. Magkano po ang upa kada buwan? Sample, 1.5. Okay, gaano katagal na po kayo sa inyong inuupahan? So, example, lagpas 2 years na. Okay, may iba pa po ba kayong expenses? So, example, meron. So, ano pa? Example, pet food. Ayan. Okay, nasa magkano po sa isang buwan ang nagagastos sa pet food? Sample, 800.
Okay. May iba pa ho ba kayong hinuhulugan? So, example, meron. So, ano pa ang mga hinuhulugan? Sample rep. Okay, magkano po sa isang buwan nuhulugan na rep? Sample, 500. Kung sakali mga ilang buwan nyo pa huhulugan ng rep, so example, 2 buwan na lang. Okay, ano-ano po ang inyong mga properties like appliances or sasakyan? Sample, washing machine and motor. Yan. Okay, ano po ang pinagkukunan nyo ng kita o income? So, example, sariling business. So, magkano po ang kinikita nyo sa isang buwan? Sample, 25,000. Ano po ang inyong line ng business? Sample, bakery motor shop. So, tayo ay gadget store. Name po ng inyong business, Digits World. Okay, gaano katagal na po ang inyong business? Lagpas 2 years na. May iba pa ho ba kayong pinagkukunan ng kita o income? Meron. So, example, online seller. So, magkano po sa isang buwan? So, example, 10,000 ang kinikita. So, mapapansin niyo po yung mga tanong talagang dire-diretso lang at napaka-convenient pong sagutan dahil may ready-made na po tayong answer. So, gaano katagal niyo po gustong hulugan? Sample, 6 months at nakalagay na rin yung percentage. So, sa percentage, pwede rin po natin yung baguhin. Okay, Sunny Flores po ba ang inyong name? Yes. Okay, ito po ba yung inyong cellphone number? Yes. Complete address nyo po. Well, okay, pasuyo, pasend po ng inyong ID picture. Okay, pasend po ng inyong picture para alam pag kayo na po yung tatawagin. Ayan. So, pansin nyo, may picture po dun lumitaw. So, check po natin. So, dahil sa pag-fill up natin ng mga details, yung ating mga expenses at yung ating income, nagawa niya pong makompute kung kaya po nating makapagbayad sa loan na ating in-apply. Sabi dito, loan approve. So, approve daw po yung inyong computation, yung inyong monthly income, monthly expenses, at ito po yung inyong monthly savings. Then, yung inyong magiging monthly due ay ito lamang. So, talagang napakabilis ng computation at napakadali po nating masagutan. Ngayon, tinatanong naman po tayo kung tuwing kailan po natin gustong bayaran. So, weekly po ba? Every 15 days o monthly? So, try po natin itong monthly. So, dito naman, kapag na-approve daw po, kayo ay magbabayad na 6 times ng 1,623. Kung agree po kayo, click lang po natin ang agree. Yan. So, sabi po, na-submit na po. Para ma-verify agad, pasend po ng mga documents below. Ganun lamang po kadali at nagawa natin makapagpa-check kung ang ating nilo-loan ay approve o hindi. Ngayon, kung approve na, magpapasa na po tayo ng proof of billing. So, yung kuryente, tubig, at kung ano pang yung gusto nyo pong hingin. Ngayon, check naman po natin sa ating spreadsheet kung lumitaw po. Check ko lang po. So, balikan natin itong requirements. Yan. So, kung mapansin nyo, talagang real time nga. So, andyan po yung kanyang details, yung waiting time, picture ng customer, yung kanyang full name, cellphone number, yung kanyang ID, address, yung kanyang loan amount, then yung picture ng item, at kung approve o hindi. Then yung amount due, yan po. Then yung reference. So, ngayon po, hindi pa rin po natin yan mabe-verify dahil hindi pa kumpleto yung kanyang requirements. So, try na po nating magpasa. So, kunin ko lang po uli yung ating messenger. At click ko po itong submit requirements. Okay. Pasuyo, pasend po ng picture ng resibo ng kuryente. So, ito yung ating kuryente. So, mapansin nyo talagang lahat po sa messenger lang po natin ginagawa. Pasend po ng picture ng resibo ng tubig.
Okay, pasend po ng picture ng establishment. Okay, pasend po ng picture ng resibo ng internet. Okay, pasend po ng picture ng inuupahang bahay. Yan. So, talagang kuha natin lahat ng mga kailangan nating detalye. So, pangalan po ng ating father, araw. Pangalan ng ating nanay, Amparo. Okay, next, ito na yung ating guarantor. For example, ang ating guarantor ay si Arnold Torres. Okay, ano po yung relationship nyo? So, okay, occupation, fireman. Full address po ni Sir. Okay, contact number po. Ayan. So, pati yung guarantor talaga nakukuha natin lahat ng details. So, pasend po ng picture. So, example, yan po si Arnold Torres. So, nasubmit na po. Pa-wait na lang po ng aming tawag, mga 1 to 2 days lang po. Yan. So, kung wala kaming reply, pwede nyo po kaming tawagan. Then, yung inyong loan reference. Ngayon, check po natin yung spreadsheet kung may nagbago po sa kanyang format. Okay. So, mapapansin nyo po kayo na ito ay white. Ngayon po kulay green. Meaning, dahil po dito sa color ng spreadsheet, alam natin kung complete na po yung kanyang requirements. So, ganun lamang po kadali. Talagang napakadali po ng pag-apply ng loan. At the same time, siya mismo ang nag-a-approve kung ang kanyang mga sinasubmit na details ay approve or hindi. Thank you po. Ang next po natin, paano naman pong i-verify yung nag-submit ng hulugan? So, dito po sa ating spreadsheet, mapansin kayo, meron po ditong isang record. Kung may magsasubmit pa pong iba, makikita lang po natin sila dyan ng sunod-sunod. So, kung sino po itong nasa unahan, siya po yung kauna-unahang nag-submit. Per scam, per serve po talaga. Okay, punta lamang po tayo sa bandang dulo at hanapin natin yung kanyang reference. So, ito po yung kanyang reference. And click po natin itong green button. Pag-click po natin ng green button, dadalhin niya po tayo sa verification tab. So, ito po yung ating verify tab. Andito po lahat ng details na kanyang sinubmit. So, kompleto po yan. Wala na po tayong kailangang dapat pang malaman sa kanyang detalye. At isa pa, wala po tayong sinulat. Lahat po ng information na yan ay galing po sa kanya. So, ang gagawin na lamang natin ay talagang i-double check kung nagmamatch po ba yung kanyang documents versus dito sa kanyang mga sinubmit. Okay. So, paano po? Madali lamang po. Dahil meron po tayo dito mga picture. So, ito po yung picture ng nag-loan. Then, picture po ng kanyang name. Then, yung picture ng kanyang ID. Ang picture po ng kanyang business, kung meron man siyang business. At yung kanyang resibo ng ilaw, resibo ng tubig, at yung kanyang tinitirhan o bahay. Then yung picture ng kanyang guarantor. So talagang napakadali po. Napakabilis din natin na siyang ma-CI dahil lahat po ng details na ating kailangan ay nandyan na po. Ngayon, kung siya po ay approve na, click lamang po natin itong button. Pag-click po natin ng button, ay gagawa niya na po tayo agad na resibo. Yan. So, mapansin niyo po, gawa na rin po yung kanyang resibo ng ganun lamang kadali. So, check po natin. So, ito yung kanyang details. So, ngayon po ay March 3. Okay. Then, invoice natin ay 1. So, yung kanyang item amount, 10,000. Tama, nag-down siya 3. Kaya, ang kanyang loan ay 7,000. Then, nandyan po yung kanyang due date, April 2. So, tama po, ika-1 month niya po sa April 2 at ang kanyang babayaran ay 1,623 kung hindi po siya late. So, nandyan po yung mga details niya. Kailan din po matatapos? Sa August 30. So, kita na po natin lahat dyan yung kanya record. Ganun lamang po kadali. Thank you po.
Next naman po natin, paano naman pong maghulog? Meron po tayo dito ang ating kanina po yung in-apply natin ng loan ay na-approve at ito yung kanyang resibo. Kagandaan po dito sa ating system ay pwede rin po siyang maghulog kahit sa anong araw niya gusto. Pwede rin po sa araw mismo ng kanyang loan, pwede na siyang maghulog at ito ay ma-extend yung kanyang due date. So dito po kung mapansin nyo po, ang due date niya ay April 2. So, try po nating maghulog po today. So, madali lang po. Gamit pa rin ang Messenger. Kunin ko na po yung ating Messenger. So, kung mapansin nyo po, ito po yung ating huling conversation. So, copy ko lang po itong reference at isend ko lang po. So, yan. Ganun lamang po kadali. Yan. So, kukunin nyo na raw yung loan records. Yan. So, mapansin nyo po, tama, pareho po. Ito po yung ating niloan. Then, yung picture po nung nag-loan. Then, yung kanyang details. Ang amount po na dapat natin ihulog ay 1,623. At nandiyan po yung due date. Tama po, April 2, pareho. And then, yung kanyang history. Kung tama po lahat, click ko lang po itong correct and maghulog na. Please select below kung paano nyo po gustong bayaran. Ang total ng ating babayaran ay 1,623. Updated na rin po itong ating system. Pwede po magbayad ng cash or online. Try po natin magbayad ng cash at mamaya itry po natin yung GCash payment. So, click ko lang po yung cash. Okay, ang total po ng inyong babayaran ay 1,623. So, nagbabayad ko po ay 1,700. Yan. So, kayo po ba si Sanip Torres? Ito pa rin po ba yung inyong cellphone number? Yes, same pa rin. Pasend po ng inyong picture. Okay, nasubmit na po. So, ganun lamang po kabilis. Ngayon, check po natin sa ating spreadsheet kung pumasok po yung kanyang hulog sa ating record. Okay, check ko lang po sa ating, again, sa pending po ulit sila mapupunta. Yan. So, mapansin nyo po, yan po yung nag-submit ng hulog. Yan. So, punta lang po tayo sa reference. At click po natin itong green button. Ngayon, dadalhin niya po tayo sa hulog, verify naman na tab. So, ito na po yung kanyang details dahil ito yung hulog lamang, kaya maiksi lang po yung mga details. So, makita po natin dyan yung picture again. Nung nag-loan at naghulog ay iisa. So, mabilis din natin ma-check. Then, yung kanyang payment na 1,700. So, kung nakuha na po natin yung payment, click lang po natin itong button. Then, gagawa niya po ulit tayo na resibo. So, ayan po. Gawa na po yung kanyang resibo. So, kanina po, April 2. Ngayon po, naging next due niya ay May 2. Tama po. So, napansin niyo po talagang nag-update po ng ganun lamang kadali. At yung kanyang hinulog ay 1,600. Kanyang pera ay 1,700. May sukli po siya 77. Ganun lamang po kadali. Thank you po. Next naman po natin. So, try natin uling maghulog uli. Pero this time, online payment naman tayo. Kunin ko lang po yung ating messenger. Again, May 2 po. So, dapat June na po yung ating next due. So, kunin ko lang po. Ito po yung last nating transaction. Paste ko lang po uli yung reference. So, dito dapat pag kinuha niya po yung details, updated na po dapat. May 2 na po dapat. So, makita niyo po yung due date ng hulog. May 2. Tama po. So, real time po talaga siyang nag-update. Ngayon, kung correct na po lahat, click lang po natin tong correct and maghulog. Okay, so paano babayaran? So, dito po tayo sa GCash payment. Yan. So, pasend na lang po na okay sa aming GCash. So, andyan na rin yung ating number. Copy lang po natin yan. Pag na-send na po natin, send daw po natin yung screenshot. Yan. So, yan po yung ating screenshot. Sample lang po ito. Yan. So, magkano po yung inyong sinend? So, example, 1,623. Yan. So, kayo ba Sunny Flores? Yes. Okay. So, same pa rin. Okay, pasend po ng ating picture. Yan. So, nasubmit na po. Ganun lamang po uli kadali. Ngayon, i-check po natin sa ating pending tab kung nag-appear po.
Yan. So, meron po ulit tayong isang pending. So, again, yung naghuhulog at nag-a-apply, sa pending po lahat na pupunta. Click ko lang po itong reference. Then, dadalhin niya po tayo ulit sa hulog verify tab. Yan. So, ito po yung kanyang mga details. Then, check po natin yung picture. Yan. Kung mapansin nyo, ayun na po. Makikita nyo po doon yung GCash payment niya. At mas mabilis na po natin mako-compare kung pumasok na po sa ating application. Ngayon, kung pumasok na po, click lang po natin itong yellow. So, dapat magiging June na po yung ating next due date. Ngayon, pansin nyo po, next due, June 1, 2025. So, talagang napakaginhawa po at napakadali. Ganun lamang po kadali. Thank you. Ang next naman po natin, saan naman po natin makikita lahat po ng mga record ng mga transaction natin today. So, nakatatlo po tayong transaction, isang apply ng loan, then naghulog po ng cash at naghulog ng GCash. So, punta lang po tayo dito sa tab na Trans Today. Yan. Sa Transaction Today, diyan po natin makikita yung mga ating mga transactions. So, andyan po yung yan, yung invoice number, 1, 2, 3, anong oras po. Then, yung kanyang loan amount. So, lahat po ng details, andyan po. Napakadali po nating marireview. Then, yung mga pictures at yung kanyang mga type ng payment. So, yung una natin, yung loan, tama po. Then, yung nag-cash. Then, yung nagbayad ng GCash. So, nandiyan po lahat yung kanilang total. So, una po, naglabas tayo ng 4,000. Then, nag-receive tayo ng payment na 1,623 sa cash. Then, nag-receive tayo 1,623 sa online payment. Okay, isa pang kagandahan din itong ating system. May sarili na rin tayong pang cash count para mas mabilis tayong magtali. So, punta lang po tayo sa bandang dulo. Yan. So, meron daw po tayong transaction na 3. Total ng ating online payment, ayan po, kita niyo po, 1,623 at meron tayong opening na funds na 30,000. Ngayon, mapansin niyo po dito, sabi niya, not tally. Short ng 27,623. Bakit po? Dahil hindi pa po tayo nagka-cash count. Sa 1,000, meron tayong, for example, 27. So, ayan. Sa example, tas isang 500. Okay, isang 100, okay, isang 20, at isang 3 pesos. Tali na po. So, ganun lamang po kadali. Talagang napaka-ginhawa po nitong ating system dahil talagang all-in-one na po siya. Thank you po. Ang next naman po natin, saan naman po natin makikita yung mga records natin or yung ating master records. So, hindi lamang yung mga transaction today. So, paano yung mga nakaraang araw. So, meron po tayo dito records logs. Ayan. So, dahil isa pa lang yung ating record. Pero yung yung mga succeeding days, ay dyan po sila maiipon. Then next, yung isa sa mahalaga rin ay yung mga due. Ayan. So, dito, mas madali po natin ma-filter sino na ba yung malapit sa kanilang mga due date at para ating ma-remind at sino rin yung mga overdue na. So, dito natin makikita. So, ito pong isang record natin ay lagpas pa ng 11 days bago siya mag-due. So, ang bilis po nating ma-notify. So, ganun lamang po kadali. Thank you po.